So, merong tatlong core principles na dapat niyong i-keep in mind every time gagawa kayo ng profile, resume, cover letter, portfolio, etc. Kahit ano pa yan, same principles lang yan. Ito talaga yung gusto kong idiin sa inyo guys. And kung papipiliin ako ng parang top 3 guide para mag-succeed kayo as freelancers, ay ito talagang 3 core principles na to. And like I said, kahit sa ibang bagay, applicable tong core principles na to. Kahit social media manager, Amazon account manager, customer service, gusto mo maging software developer, applicable tong mga principles na to. By the way, huwag kayong ma-overwhelm ha. Pag may make sense to eventually, and paulit-ulit ko to siyang i-cover with more examples, different scenarios, etc. And guys, common feeling lang yung overwhelm pag bago. Always nyo yan mafe-feel, lalo na pag nag-start na kayong mag-work. So, huwag kayong magpatalo dyan. So ngayon pa lang, i-acknowledge nyo na normal yan, and eventually magsisink in talaga yung mga lessons. Alam ko to kasi meron kaming group of friends ngayon na tinutulungan maging VA, mag-start. Meron talagang mga nagpapadala sa overwhelm. So, common factor ko na tong nakikita. Tapos, ang ginagawa either tumigil sa lesson, daming rason, daming reklamo, versus sa mga nakikita naming, although overwhelmed sila, ay ang ganda-ganda pa rin ang mindset. Sinasabi nila na mahirap lang pag-una, kailangan lang nila ulitin, mag-research further, or just give it time talaga. So yun, let's start with keywords. Hindi ka maintindihan ng client and algorithm if hindi ka gumagamit ng language nila. So let's say nag-apply ka ng job post na ang hinahanap nila ay Shopify assistant, e-commerce assistant, or social media assistant. So sa Shopify assistant na job post, nakita mo sa mga task na meron kang experience doon. Kasi marami doon is customer service. So ang sinabit mo na resume, cover letter, profile, portfolio, etc. ay all related sa customer service. So first, mali na yon kasi ang wording ng client ay Shopify assistant. The way sinulat niya ang mga task ay parang all around ka, kahit marami doon ay customer service work. Example, sinali din niya na maglilist kayo ng products, gagawa ng konting social media graphics, merong konting website edits, pero ang bulk talaga ay mag-handle ng email, chat, refunds, replacements, etc. Possible is strong contender ka, don't get me wrong, pero dahil hindi mo na-hit ang other na gusto ng client, kahit mga pa-extra-extra na work lang yon, ay hindi ka pipiliin. Hindi pa to included sa algorithm ha. So yun pa lang, mali na yung approach mo. The keywords is dapat 80% fit. Meaning, ang mga ginamit mo sa resume, cover, profile, etc. 80%. So, ang keywords, if ginamit nila is Shopify assistant, e-com assistant, yun ang gamitin mo. Wag mong ulit-ulitin yung word ng customer service. Kahit pa, para lang naman yung ibig sabihin nila based sa pagkasulat nila. Another example ha, sinabi nila create social media post. Pero ang sinabi mo, I have Canva graphic design experience. Di ba ang ganda pakinggan? Pero hindi match. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi makaintindi ang client. First kasi, ang nag-scan yan yung algorithm. Next is let's say yung client is beginner and iba yung ginagamit niya. Let's say mas ginagamit niya Photoshop or marami kasing apps aside sa Canva. Pag sabi mo na I have Canva graphic design experience, although familiar yung client, hindi agad nagsisink in sa kanya na best fit ka. So yun, keep in mind to use the exact words na ginamit nila sa job post. Next is SEO. So SEO is yun, keywords pa rin to guys, pero meron ng overall optimization ng account. So lahat-lahat na to, lahat ng parts ng account mo, lahat ng resources mo, heavily optimized. Huwag ma-stress sa word na yan. So example, sa mga platforms like LinkedIn, Upwork, onlinejobs.ph, di ba nagsaset up kayo ng profile? Para talaga search engine optimized ang profile nyo, dapat kompleto to. And hindi lang kompleto in a sense na na-fill out nyo na itong lahat, is ginagamit nyo to sila. Meron tong conversion. So, later na natin i-discuss yung conversion na part. Pero short example lang sa word na conversion ha. Let's say sa Upwork, profile mo is social media assistant. Ang mga in-applyan mo na job ay social media assistant related, tapos na-hire ka sa actual job na social media assistant. Nag-convert ka. Very high ranking points yun. Tataas ang points mo, tataas ka sa search results. But anyways, hindi muna yan ang focus ngayon ha. Focus muna tayo sa mga actions at saka kailangan yung gawin. So yun, kompleto lahat. Ginagamit lahat ng features, nagla-like, comment, share, save, kung LinkedIn, mag-comment, gumawa ng mga post, mag-apply, mag-share, mag-add ng connections, lahat-lahat. Guys, meron akong specific strategy kung sino dapat ang i-add
paano mag-comment for more visibility, and of course, conversions. Basically, ang purpose natin dito is i-introduce mo talaga sa algorithm kung sino ka, anong offer mo, anong value mo, para maintindihan ka nila. Kasi di ka nila maiintindihan kung di mo ginamit lahat. Maiintindihan ka naman nila pero may need talaga na may deep understanding sila sa'yo. Kasi di ba ang purpose ng mga platforms na to ay para i-connect ka sa mga naghahanap sa'yo. So need nila ng deep knowledge about you, and of course hindi lang basta nag-fill out ka sa profile mo is ikaw na ipapakita. Kasi binibigyan din ng halaga ng LinkedIn yung mga gumagamit ng LinkedIn accounts nila. So, plus points sila doon. So, ang iisipin mo palagi is dapat i-beat mo yung iba. Kasi hindi naman pwede na gumawa ka ng account tapos feeling mo uulan na ng biyaya. Meron kasi talaga iba na super active, always nag-optimize, nagko-comment, etc. Mga competitors mo yun. So, dapat ang mindset mo ay i-beat ang competitors mo. Ika-cover pa natin yan later on, guys. Kasi daming pag-uusapan at saka baka ma-overwhelm na kayo. So, last is positioning. So, the way natin sabihin, i-package ang mga bagay-bagay ay super important lalo na sa freelancing. Example, graphic designer ka or video editor, tapos ang job post ay naghahanap ng Amazon graphic designer para sa mga Amazon listings nila. If di kayo familiar sa Amazon, para lang tong Lazada, Shopee, TikTok Shop, etc. E-commerce platform basically. So, ikaw ay nilist mo lahat ng skills mo, ng mga nagawa mo na. Kasi feeling mo, mas makakapogi points ka if ganun yung gagawin mo. Versus another applicant na let's say mas less experience siya kaysa sa'yo, resume niya, cover letter, portfolio, yung profile ay heavily optimized sa Amazon graphic design or like let's say e-com focused, Amazon focused talaga. Lahat na nasubmit ni e-com focused talaga yung application niya. Ikaw possible nag-include ka ng let's say gumawa ka ng graphics sa isang website, sa isang agency website versus sa isa ng ang daming examples ng product listings. So, sino sa tingin mo ang pipiliin ng client? Feeling kasi natin, kailangan nating magpakita ng maraming skills para mapakita ang value natin. Pero let's go back sa initial lesson natin na 80% minimum, maging 80% fit sa client and fit sa algorithm. Meaning, kung ang hinahanap ay Amazon graphic designer, dapat always mo i-relate sa job, resume, cover, portfolio mo. Focus lang doon. Kahit hindi man Amazon exactly yung experience mo, ay marirelate mo pa rin naman yung mga principles of good design. Yung design talaga na nagsisell, di ba? Kasi yung Amazon is ba, gusto nilang i-highlight talaga ang product para makabenta sa customers. So, kailangan i-highlight mo yon. So, ang point ko dito is the way mo is sales talk ang sarili mo sa iba ay kailangan match sa needs nila. And again, kung paano nila sinabi yon. So, again, keywords, SEO, positioning. Marami pa tayong examples and discussions about sa topic na to. So, don't worry, huwag ma-overwhelm kung aspiring VAs kayo or kung VA na kayo ngayon. Is dapat always open kayo mag-learn. Walang excuse, walang reklamo. If na-stress na kayo ngayon, how much more if nag-work na kayo, binigyan na kayo ng sobrang daming task, tapos let's say, may mga bagong AI tool na gustong ipatry ang client sa inyo, tapos wala, ma-stress na kayo. Makikita kasi ng client yung mga VA na may mga growth mindset, and yung always kailangan ng spoon feeding. I hope di kayo yon. So, see you guys sa next lessons.